Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 10 to 16, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bago pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Di sa dyan na reading Kabayan Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, meron tayong Leo, Sagittarius, Libra. Yun, meron tayo yan. Okay, makaka-receive ka raw ng gift. No? Makaka-receive ka ng gift or may mga kasiyahan, joy, happiness, situation na magaganap na nakikita ko dito. And then, or may mga tao magbibigay ng pagmamahal sa'yo. Or vice versa tayo. Ikaw ang gagawa noon sa kanila. No? Nandito yung situation mo na may mga paninindigan ka about when it comes to your path sa nakikita ko dito. You look to the future, maari din sa iba sa inyo is ito is related to your maaaring may mga wish come true kayo na gusto nyong gawin. Maaaring comes to business, finances, negosyo, ganyan. O kaya thinking about sa paglago or pag-gain ng inyong wealth yung sa iba sa inyo. Siyempre, merong naman parating sa inyo na abundance, no? Sa iba sa inyo. May mga sinasabing pag-uusapan related to negosyo. Yan, baka may mga papasukin kayong negosyo, baka kailangan nyo muna pag-aralan, ano? Sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito. And then also, may kasiyahan, may mga papuring magaganap. Yung tulad ng sabi ko kanina, giving love or you give love. Magkakaroon ka daw ng decision making. Kung may magdidesisyon ka, may mga gagawin kang decision into your life, kung ano yung gagawin mo. Yung parang you have a purpose about dun sa sitwasyon na yon, sa decision na yon. So iba dito is magkakaroon kayo ng mga multiple choices. Ganyan, may mga sitwasyon na magkakaroon kayo ng pag-aalinlangan, ganyan. Sa iba Sa iba naman, may mga gagawin kayo na pagpaparaya ng situation. Iba is separation to. Ganyan. Maaring may taong ihiwalay niya yung sarili niya sa'yo or ikaw ihiwalay mo yung sarili mo sa kanya or in a situation. Yan. May separate way or separate situation happen into your life sa iba sa inyo. Meron ka daw mga ipaprogress this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Siguro you're progressing something goal. Yan, o may mga kailangan o kinakailangang may mga iprogress, no, sa iba sa inyo. Magkakaroon ng discussion or pag-uusap related to a man na nakita ko dito. Maaring itong man na to anak mo, kapatid mo, karelasyon mo, ganyan. Yun na nakikita ko dito. Maaring siya yung mag-another path, di ba? Or vice versa. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Aquarius this week. Sabi dito, may pambobolang magaganap. Maaring may taong mambobola sa'yo or ikaw ang mangbobola. In a good way naman siya. Siyempre, kamusta ka na? Ganyan. Yung mga ganong sitwasyon. Kamusta ka na? Ganyan. Hindi ka pa rin nagbabago. Ganyan. Yung mga ganong sitwasyon siguro sa iba. Energy ni Aquarius. Okay. Making a list, ano? Iba sa inyo. Energy mo, parang may mga didesisyonan ka na situation na maaaring
may magsusulat ka, may susulat ka na mga gagawin mo siguro this week or gagawin mo sa mga darating. Parang nahadon ka sa situation mo dito na you're thinking advance when it comes to your goal or sa may wish ka sa nakikita ko sa'yo dito, no? Maaaring may mga bagay na nalilito ka sa iba sa inyo, yun ang nakikita ko dito. May mga decision making din ako nakita. May mga sitwasyon ako na nakikita sa iyo na parang meron kang i-analyze o kaya naman merong progressing tulad ng sabi ko kanina, situation, nagkakaroon o may mga strategy ka na maaring gagawin or decision na sitwasyon. Sa iba dito is magkakaroon sa inyo na overwhelming information in some aspect of your life, yung mga ganong sitwasyon. Sa iba naman, may mga alalahanin kayo, ganyan. Pwedeng may mga indecision situation, pwede rin naman na mas more ka ngayon na titipid-tipid, kumbaga mag-take a list ka ng mga sitwasyon na kailangan magtipid ako, kailangan ganito, ganyan, ganun. Kumbaga, magbabudget ka. No? Sa iba sa inyo, may pagbabudget na magaganap o mangyayari. Sa iba sa inyo, there's a delay of situation. Maraming siguro, when it comes sa delay kasi, siguro kasi nga, naghahanap ka ng mas murang, halimbawa, may gusto kang bilhin. Halimbawa, may plano ka, halimbawa. Pero gusto mo is, yung makatipid ka, para magkakaroon ka ng option, mga ganun. May mga ganun situation sa inyo. Yun ang nakikita ko. Yun ang nakikita ko na energy mo. Kumbaga, may mga a-actionan ka this time. Yan, may mga, iba dito is creativity or may mga opportunity or idea ka na gusto mo umpisahan, actionan. Sa iba dito is, thinking about adventurous, travel, ganyan. Sa iba. May mga positive motion. Anong parating kay Aquarius? Parating kay Aquarius. Ano po ito? Okay. Okay, parating sa'yo, medyo no, makakaramdam ka daw ng sadness parating sa'yo. Makakaramdam ka ng sadness, sa iba dito is danger anxiety. Ganyan. Sa iba naman sa inyo, you're feeling emotions, may mga situation na makakaramdam ka ng pain, deep wound, ganyan. May mga situation na ikakashock mo. Siyempre, may mga kumbaga unexpected situation ang nakikita ko dito. Kasi may iisipin ka dito no? Nakikita ko rin parating sa'yo, you siguro feel bullying sa iba. O may tao magbubuli sa'yo, maaring ganun. O may taong tulad ng, sana yung kaninang pambola, sana totoo yun. Pero sa tingin ko totoo kasi mag-good naman yung katabi niya. Yung iba naman sa inyo is magkakaroon ng parang sana hindi malaki. Pwedeng mainis ka lang, pwedeng magalit or may mga conflict o hindi pagkakaintindihan situation sa iba sa inyo. Kaya nakikita ko na you're feeling emotions, ganyan. Andito rin yung sitwasyon na may mga mararamdaman ka na may mga disagreement Sa iba sa inyo, siguro magkakaroon ka ng battle thought situation dito sa sitwasyon mo. About the situation na may mga, halimbawa may mga tension pa na hindi pa totally natatapos, ganyan. Maaaring may mga magbabalik sa isip mo na bakit ganyan, hindi pa natatapos. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa iyo. May mga isipin ka na maaaring mahata ka sa nakaraan, maaaring ganun sa iba sa inyo. Yun ang parating sa iyo. And also, ang parating sa iyo, dito sa sitwasyon may tao dito na
lolokohin ka, ibebetray ka. Yun na nakikita ko. Or you're feeling betray. Pwedeng may manloko, magtaksil, magsinungaling. May mga ganun sitwasyon eh. Kasi makakaramdam ka ng pain. Yun na nakikita ko dito. Sa iba, kuhanin mo lang yung sa'yo. Sa iba dito is kahit na may nararamdaman ka na lungkot sa buhay mo, pipilitin mo pa rin na gawin yung mga gusto mong gawin na pwedeng makapagpasaya sa'yo. Yun na nakikita ko. Parang lalabanan mo yung emotions mo dito sa situation mo. Yun. Halimbawa, may mga problema ka pinagdadaanan, pero pipilitin mong labanan yun para makalimutan mo yun, yung mga ganun sitwasyon. Ano ang, tingnan natin, dapat iwasan? Dapat iwasan. May mga ingat ka na lang, kasi ang nakikita ko sa'yo, may malalaman ka daw katotohanan. Mailelet ko na pala kayo, yung iba sa inyo. There's a new start of the beginning situation sa iba sa inyo. May mga action, may mga union, ako na nakikita sa iyo, you have an idea, and may mga opportunities sa iba. Yun na nakikita ko dito. Siguro when it comes to a union bonding situation, siguro within the 2 days, 2 weeks, 2 months, maaaring ganun sa iba sa inyo. May mga uumpisahan ka raw. Magkakaroon daw sa'yo ng clarity or may mga decision making to make ka na umpisahan this time. Adventurous to. May mga exciting, no? May mga exciting situation happen into your life. Dapat iwasan. May bigla ang mangyayari pala sa iyo. Ano dapat iwasan ni Aquarius Universe? May travel ka? Yung iba dito may travel. Soon to travel. Siguro, by the 3rd week, sa iba, baka may travel kayo, or 3 days, 3 weeks, 3 months. Soon to sa iba. Over the 21, sa iba, 21. Maybe may 21 hours, 21 days, 21 months. Yan, may mga travel. Okay, iwasan mo siguro yung feeling, emotions, overthinking, ganyan. Iwasan mo yung lungkot, sorrow, magkaroon ka ng mga lack of clarity, self-doubt, doubt sa sarili, ganyan, self-doubt sa sarili. Iwasan mo yung lungkot, syempre. Iwasan mo rin na, syempre ka naman, religious person kasi kayo, Aquarius. Yung, syempre, always, alam ko naman yung iba, nagpo-forgive kayo. Syempre, sa iba, siguro acceptance and forgiveness, yan, kailangan is need. Iwasan mo yung kimkimin yung mga problema mo with your own. Kung may mga tao na trusted person na pwede mo mapagsabihan para gumaang yung nararamdaman mo, gawin mo, no? Yun na nakikita ko dito. Kaya, iwasan mo na maging super emotional, yung mga tao na niloloko ka, iwasan mo na yun, no? Yung binitray ka, iwasan mo na yun. Yung illusion ka ng illusion for nothing. Tapos wala namang, hindi naman siya makaka-good sa health mo, yun, iwasan mo na lang yun. Iwasan mo rin yung hindi ka magplano o yung bigla-bigla ka mag-desisyon. Siyempre, iwasan mo yung ma-impatient ka or mas habaan mo pa yung PC mo this time. And decide slowly but surely ka mag-decide. Mag-commit ka to develop yourself, develop your health, develop your something, goal or ano man yan sa buhay mo. Yun na nakita. Be practical din na sinasabi nito. Give an effort and hard work sa mga bagay-bagay. Be dedicated sa goal mo.
grounded, and ano pa, focus. Tingnan natin, kamusta po ang love ni Aquarius? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta po ang love? Etc. 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 When it comes sa love, okay, when it comes sa love, iba sa inyo, kahiwalay na kayo. Nandun na yung sitwasyon na, oo, nung mga nagkahiwalay na, iniisip mo ba, siguro nandun ka sa point, or vice versa tayo, kasi wala akong pointed na lima. Siguro nandun sa point na to na nandun yung iniisip mo, bakit ganun, bakit ganyan, naging mabait naman ako sa kanya, naging giver naman ako sa kanya, inintindi ko naman siya, nandun yung sitwasyon na yun, no? At iniisip mo talaga, nagsisiyasat ka, anong nangyari, ba't ganyan, kasalanan ko ba, ganun. May mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Kaya ang nakikita ko iba sa inyo, ikaw or siya, is you're feeling stuck in this relationship. Kumbaga, nagkaroon ng lack of success in this relationship, pero pinilit mo, no, kumbaga in this relationship kasi, or vice versa tayo, talagang sumugal ka, no? Sumugal ka in this relationship. Siguro, yung partner mo, or ikaw to ha, na masyado siyang naging very active in a situation. Kumbaga, naging player siya, ganyan, babae o lalaki man siya, naging playful siya sa'yo, mga ganun, no? Kumbaga, ikaw or siya is naging irresponsible in this relationship, matigas yung ulo, no? Kumbaga, na super stagnant ka dito sa relation or vice versa. When it comes in this relationship kasi na wala yung medyo mahina, naging mahina yung relationship na for of decision, itong relationship. Kumbaga, hindi na siya totally nagkaroon ng development, no? Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Pero kung tutuusin, ikaw or siya, nahandun ka sa sitwasyon, nahandito yung sitwasyon na tao na to, nakipagsapalaran. Kasi alam mo, in-undervalue ka rin kasi ng tao na to, or vice versa tayo. Yun na nakita ko. Kung magkakausap pa kayo, sa nakikita ko sa'yo dito, oo, makikita pa rin kayo nito. Makikita kayo nito. Maaaring iba sa inyo, may dumadaan sa law. Baka nag-separate na ba kayo nito? Diba dito, may law situation. May union pala, no? May kakaroon ng union, getting together, partnership, open communication, yan, ng mga taong mahal mo sa buhay. Pwedeng family member, karelasyon, yan. Siguro within, isa iba dito is 10 days, 10 weeks, 10 months, by October, maaring ganun sa iba. Yung mga nakita ko, yun na lang. Kung kayo is in the relationship, nitong tao na to, kung kayo is in the relationship, hindi ko nakikita na na binavalue ka ng tao mo. Or vice versa. Ate, mahal niya ako, hindi. Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya gaganituhin. Dito sa card ko hindi ka niya mahal. Mabait ka lang. Kumbaga, baka naaabuso ka niya. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, mas isa sa inyo kasi giver. Iba sa inyo is palagi nagpapatawad. Yun ang nakikita ko dito. Ate, magkakaroon ng development. Hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita na magkakaroon. Kasi, wala, walang desisyon. Alam mo yun, walang, hindi ko alam kung ikaw or siya, nahandun siya sa decision to grow itong relationship na to. Dito kasi wala ako nakikitang want to grow yung relationship. Hindi ko siya nakikitaan. Dito. Kasi, kung when it comes to love or understanding, isa sa inyo mas higit
na nag-umiintindi sa kapartner niya. Yun na nakikita ko dito sa card ko, ha. Ewan ko sa inyo kung ano yung ano nyo. Pero dito sa card ko, ganun nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Mag-ingat ka na lang, Aquarius, sa nakita ko dito, is pwede kang ma-scam. Or pwede rin naman na yung mga karelasyon nyo, ganyan, nai-scam kayo. Yung mga nakakonect sa inyo, nai-scam. Madali ka kasing ma-scam. Yung madali kang madaya at maloko. Kaya ingat ka na lang dito. Huwag kang masyadong believer. Believer. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Tsaka, ingat din sa paggamit ng mga credit card. Kasi may credit card ako nakikita na, ano tawag dito? Hindi ko alam kung yung mga hindi pa nababayaran, unpaid debit, mga ganyan. O kaya, wag kang pirma ng pirma, no, hanggat maaari. Tsaka yung palagamit ng card, ganyan. Tsaka yung mga nangungutang or nangutang, hindi sila makabayad sa'yo. Wala sila. Ano na, kung magkakaroon na, hindi ko nakikita. Lumalayo. Umiiwas. Come sa money mo. Okay, when it comes sa money mo, when it comes sa money mo, may lalabas na pera sa'yo. Alam ko naman na every month may lumalabas na pera sa'yo. Pero this time, malaki ang lalabas na pera sa'yo. Kung tutuusin nga, palagi may malaking lumalabas sa'yo eh. Kumbaga, andito yung sitwasyon na meron kang didesisyonan. Maaring malaking desisyon to na pagkakagastusan mo. Yun na nakikita ko sa'yo. Sa money mo, ate, naging okay. Hindi kasi 10 lang siya. Organized ka naman kung totoo sa inyo, iba sa inyo, napaka-very organized nyo when it comes to money. Kumbaga, pinipilit nyo nga kontrolin hanggat maaari. Diba? Yun na nakikita ko dito. Pero this week, parang meron kang gagawin. Na kasi may palabas na pera. May lalabas na pera sa'yo. Baka may babayaran ka, ganyan. Yun na nakikita ko dito. Ate, malaki. Oo, malaki. Malaki yung lalabas pera sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, ibang another message. Yung iba sa inyo, maybe in the past, sa iba, pero may nakikita kasi ako ditong tao, mari ikaw or someone, may tao dito na nagkakaroon ng pagsasalungat. Nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, pagtatalo, may taong wala ng tiwala, maybe, or walang believe ikaw sa kanya or siya sa'yo, vice versa. May mga gustong madaliin na isang situation sa nakikita ko dito. May nakikita na ako na papers and documents. Hindi ko alam kung about sa inyong papers and documents. Siguro this August, may mga travel talaga yung iba sa nakikita ko dito. No? Yan, may travel din kasi. And nakikita ko naman sa inyo, meron kayong tatahakin na bagong path this time sa iba sa inyo. Or maybe sa iba, may mga disappointment. Sadness and disappointment coming. Yun na nakikita ko dito. Tulad yung nakita ko. Saan ko ba nakita yun? Hindi ko na maalala. Dito ba? Yun. Or maaring sa iba sa inyo, in the past, or someone, or ikaw, is you walk away, or you letting go, or you withdraw something into your life. Pwedeng trabaho, pwedeng karelasyon, pwedeng something. Any opportunity pa kay Aquarius. Ano po ito, universe? Okay. Opportunity. Ang nakikita ko sa'yo dito, meron kang ipagpapaliban na sitwasyon. Pagpapaliban or parang pabago-bago yung isip mo about dun sa decision. Yung, alam ba, may mga gusto ka aksyonan, may mga gusto kang desisyonan, may mga gusto kang umpisahan. Medyo may pagpapaliban. Ako nakikita sa'yo. Parang may mga sitwasyon na magiging aware ka. Yun na nakita. Oh, you need to be aware. May tao dito na may bad intention sa'yo. Sana hindi lahat.
there's a bad news coming sa'yo. So, nakikita ko dito. Siyempre, when it comes kasi sa bad news, maraming klase. Pwede yung bad news na may nag-offer sa'yo na project, pero inayawan mo. Di ba? Maring ganun. Bad news yun kasi maring yung project na yun is maganda yun para sa'yo. Pero pag-isipan niyo pa rin maigi. Teka lang, nasing ako. Sorry. Ano ba yan? O, di ba? Kaya na pa yan, nag-ano yung ilong ko. Parang maga. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman dito is mai-impatient ka at makakaramdam ka ng katamaran. Ganyan. May nakikita ko dito na malalack of control ka daw or merong may tao dito na magiging very exaggerated. O baka naman ikaw ito ha. Yan, may mga exaggerated situation. May mga point na hindi ko alam kung ikaw either aabusuduhin mo yung sarili mo or someone's abusing you. May pang-aabuso situation. Merong naumpisahan na hindi natapos. O yun, isa rin yun sa bad news, diba? Kumbaga, hindi natapos yung sitwasyon. Ang nakikita ko rin dito is ikaw or someone, tandaan nyo palagi, vice versa, no pointed name kasi, may mag-aalboroto. May mga bad habit or may mga worrying, may mga mental distress, anong tawag dito? May mga medyo hindi maganda yung timpla ng situation. Siguro magiging moody ka or someone is being moody. Yun na nakikita ko dito. May mga sitwasyon hindi siya totally ganun magsasucess. Pwede siyang ma-delay. Meron kang makakausap or nakakasalamuha na close-minded or I hope hindi ikaw ito ha. Yun na nakikita ko dito. You need to be aware sa mga tao na to. Ate, sino ba yung tao nito? Ang tao nito mas bata sa'yo or mas bata at saka either mas bata siya or almost kaidaran mo. Yun ang nakikita ko. Hindi na lalayo sa'yo. Sa iba sa iyo. Diba? Nasipon ako. Ay, may makikipag-usap sa'yo. You will become a center of attention. Dito, Aquarius. Pag-uusapan ka or magiging parang maraming tao ako nakikita. Hindi ko alam in what way. Pero may mga tao ako nakikita, parang pag-uusapan ka or magiging center ka ng attention. Ganun ang nakikita ko dito. May mga celebration, ganyan. May mga happy gathering, malaki man o maliit yun. May mga creativity, may mga, sa iba dito, something celebration. Ganyan, may mga collaboration ako na nakikita sa iyo. Advice. May mga tao or ikaw is they giving love and support sa iyo. Ganyan, vice versa. Okay, when it comes sa advice, ang nakikita ko sa'yo dito is tatandaan mo always save money. Kailangan mo rin ng self-care dito sa nakikita ko dito. And then also, syempre, minsan harapin mo daw yung takot mo. May mga sitwasyon na you need to face a difficult decisions in your life. Obstacle must be faced din. Tsaka palagi ka naman ganun eh. Kasi matatalino naman talaga ang Aquarius. Nga kayo eh. Sa lahat, for me, sa lahat ng zodiac sign, Aquarius is napaka-advanced. Advanced mag-thinking. Halimbawa, merong Leo, Virgo, o anumang zodiac sign niya. Kumbaga, yung ibang zodiac sign, nagpe-prepare pa lang. Halimbawa, nagpe-prepare pa lang. Yung Aquarius, nakapag-prepare na. Paalis na. Parang gano'n. Ganun yung situation nyo. Maraming gano'n Aquarius. Yun ang nakikita ko sa Aquarius. Okay, sabi dito, advice is save money, self-care, hindi masamang maging
mag-no or hindi masamang maging sakim as long as sa ikabubuti mo naman yun. Kasi huwag ka masyadong generous no sa iba sa inyo. Kasi why? Marami kasing tao dito ako nakikita na gagamitin ka lang at need ka lang nila dahil sa need dahil sa needs lang. Yun nasa isip nila, no? Ingat ka na lang. Nasa sayo naman 'to eh. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan, pero kayo pa rin ang magdedesisyon at the end nito. Pero yung sinasabi ko lang, yung nandito sa card, ha? Yun. And syempre, kailangan mo rin minsan magsalita. Or kumbaga nagsasalita ka nga, kailangan mo rin mag-action. Kailangan mo mag-trust sa intuition mo dito sa sitwasyon na to. No? Kailangan mo muna na timbangin yung mga bagay-bagay o na sitwasyon sa buhay mo. Na dapat ba, nararapat ba? Think about this advantage and disadvantage, kumbaga. No? Ang sinasabi rin dito. Yun. Kumbaga you need to start a new beginning into your life. May mga bagay o sitwasyon na kailangan na i-let go, i-cut, and then, syempre, focus sa sarili mo to be stable. Yun na nakita ko dito. Iba sa inyo, siguro meron kayong mga business, malaki man o maliit yan, or maybe you're thinking, nagdadalawang isip ka pa lang ngayon, no? Parang nagkakaroon ka na pagpaplano. Yan. Sa iba sa inyo kasi may mga sitwasyon kayo na you still holding, no? Na hindi niyo pa kayang i-let go this time. Yun na nakikita ko dito. Arigato namaste, God bless.